Good morning, good afternoon, good evening to each and everyone, especially those of the other side of the world. There is no time and space between us. There is only this present moment, and we are one. We are on diary entry number 1207, August 10, 1937. Today, I am returning to Krakow in the company of one of the sisters. My soul is shrouded in suffering. I am continually uniting myself to Him by an act of the will. He is my power and strength. Agosto Agis, babalik na ako ngayon sa Krakow kasama ang isa sa mga kasamang madre. Ang aking kaluluwa ay nababalot ng pagdurusa. Patuloy kong ipinagkakaisa ang aking sarili sa Kanya sa pamamagitan ng isang gawa ng kalooban. Siya ang aking kapangyarihan at lutas. So parang ilang araw lang siya sa Rabka, July 29. Kung di ako nagkakamali, napunta siya sa Rabka. And she had a lot of difficulties, physical difficulties in particular when she was in Rabka. And I thought she would take some time staying there, pero August 10 agad so barely 2 weeks, wala pang 2 weeks actually na nagstay siya sa Radka, and where the weather was not very conducive to her health. At for the past days that she wrote on her diary when she was in Rabka, talagang halos di siya makagulapay, nakahiga. The other day, hindi niya malaman kung paano magkumpisal. Nakahiga lang isang beses, nakahiga lang siya. Hindi siya nakagalaw masyado. At ngayon, babalik na siya sa Krakow. Still, she was in suffering. Sabi niya, my soul is shrouded in suffering. Pero syempre kahit na yung soul niya lang minanggit dito na nagdurusa, ay kasama yun yung kanyang physical na katawan sa hirap na hirap dahil sa kanyang sakit na pinagdaraan. And always, lagi lang naman yung ginagawa kahit na hirap siya, ay of course, ipagkaisa yung lahat ng kanyang mga pasakit sa pasakit ng ating Panginoon. When we continue to unite our sufferings to the sufferings of Jesus, kahit mahirap, kahit papaano ay gumagaan yung ating pagpapakasakit. Kasi yung bahagi ng kailangan nating dalahin ay pinapasan ng ating Panginoon. Remember that all sufferings, all diseases, all the pains that we are encountering in this lifetime ay may kaakibat na kasalanan. So we are, halimbawa, nagkakasakit tayo dahil sa kasalanan natin. All forms of diseases are caused by sins. And when we suffer because of our sins, part of the sufferings that we are supposed to carry, yung bahagi ng mga pagdurusa na kailangan nating pasanin, pinapasan ng ating Panginoon para sa atin. So, hindi tayo nag-iisa whenever we are in pain. Kasama natin ang Panginoon. Hindi natin alam kung gaano ang pagdurusa na kinukuha niya that the Lord Jesus is taking or carrying in behalf of us. Kasi hindi kasi natin yan masusukat. Tanging ang Panginoon lamang nakakaalam kung paano yan susukatin, kung ano ang commensurate doon sa ating mga kasalanan. But our sufferings are meant to pay our debts, our sins, yung mga pagkakautang natin. Kaya ang tutuusin yan, yung interest ng ating mga utang at bahagi ng ating principal na utang
ang Panginoong Hesus ang nagbabayad sa pamamagitan ng kanyang sufferings. So, kahit ang ating Panginoon ay several years ago or mahigit 2,000 taon na ang nakaraan magmula ng kanyang pasanin, ang kanyang krus, no, na nagsisimbolo naman sa ating mga kasalanan, still, ang ating Panginoon ay nagpapasan-pasan. Dala-dala pa rin niya ang krus na yan sapagkat ang ating mundo ay patuloy na nagkakamali. Sa bahagi naman ni Faustina, no, hindi natin alam kung ang kanyang mga sufferings ay bahagi pa ng kanyang mga kasalanan. But because she would always take on the sufferings of others, so parang ano na lang din yan, katulad na lang din ating Panginoon, yung bahagi ng ating kasalanan ng mga tao sa mundo. Pinapasan na rin niya, though on a much lesser level, hindi yung katulad ng pagpapasan ni Jesus. And so her sufferings are meant to help us, to save us, to lighten our burden. So siya na lang yung magdurusa, samantalang tayo ay magdusa man. Konti na lang din, nabawasan na rin. So there are two beings who are taking responsibility for our sins. Ito ay ating Panginoon Jesus at si Faustina. But then again, hindi pwedeng libre lahat. Hindi pwedeng papasanin nila lahat. Kailangan talaga na may pasanin tayo. Kasi kasalanan natin yan. Hindi natin pwedeng ibigay ng buong buo sa ibang tao ang pagpasan sa ating mga kasalanan. Hindi ito katulad nung ikaw ang nagkamali, tapos nagkaroon ng fall guy, doon mo isinisip para ikaw ay hindi makulong. Pero kahit ang mga taong gumagawa noon, there would still come a point, a time in their life na pagbabayaran pa rin nila yun, yung pagpapasa ng kanilang kasalanan sa ibang tao, kasama yun sa pagdurusahan yan. So, hindi ligtas, walang makaliligtas sa hustisya. May awa ang Diyos at ang awa ng Diyos ay magmamanifest sa kanyang pagpapasan sa ating mga kasalanan, pagpapatawad sa ating mga kasalanan, but still, we will have to suffer the consequences of our sins. Lagi natin yung tatandaan, no? Walang makaliligtas sa hustisya. Kahit sinasabi pa ng Panginoon na this is the time of mercy bago ang panahon ng paghuhukom, still, sa pamamagitan ng awa ng Diyos, nakakamit din natin ang hustisya. May kapalit, may konting kurot. At kaya binibigyan tayo ng pagkakataon na magsisi at bumalik, magkaroon ng conversion, bumalik sa ating Panginoon sapagkat ito yung paraan lamang upang pagaan ang ating sentence. Today is the feast of Saint John Marie Vianney. Siya po ang patron ng mga pare. Si Saint John Marie Vianney ay isa ring pare. Very ordinary, average, no? Hindi siya yung pambihira, hindi siya outstanding, hindi siya napakatalino, napaka-ordinary. Pero sa kanyang pagiging ordinaryo ay lumabas yung potential ng isang napaka powerful na nilalang. Kasi sa pamagitan ng kanyang kasimplihan, parang si Faustina na very simple, uneducated si Faustina, no? Pero sa kabila ng kanyang kasimplihan, lumabas yung kanyang kapangyarihan na tayo ang sinabang doon sa kanilang pagiging isang banal.